Parang kamakailan lang naglabas si Vivo V50. I think it was January early this year. I was able to review that unit. Sinabi ko sa inyo na it's definitely one of the phones na madali i-recommend at that price point. And 7 months later, meron ng Vivo V60. Now the question is, kung naka Vivo V50 ka, is it worth upgrading to this unit? And if you're using older devices like Vivo V30, V40, the most important part is, sulit nga ba ang pera mo dito? Tara, pag-usapan natin. Now, ito si Vivo V60 is still co-engineered with Zeiss. And alam na most tech enthusiasts na kakasign lang ng Vivo and ni Zeiss ng renewal na contract extension. Which is good news, no? Lalo na sa mga X-series na lovers. Wala namang pagbabago sa kanyang packaging. It's still the same. So, buksan muna natin. And honestly, itong phone na ito, parang feel ko ang bilis ng labas ng kanyang V-series, no? Parang 7 months down the road. I ain't complaining, no? Pero feel ko mga bumili na V50, parang biglang naluma na yung phone ninyo. Real talk lang naman ako. Now, inside this one, you get a case na, first time na nakita ng mga ganun, Kung anong color ng phone, blue ang color ng phone ko, blue din ang color ng aking case, which is definitely appreciated. Meron siyang warranty card, quick start guide, meron kang A to C cable, you got your panundot over here, and your original na Vivo flash charger na 90 watts. Now, tingnan muna natin ang phone. And looks very premium tong light blue na color niya. And there's another color na mas hero color nila, yung berry purple. Pero honestly, if you want simplicity, this one looks pretty solid. Pero I think mas magiging bestseller yung berry purple niya. Medyo nag-iba na yung kanyang camera bump dito compared sa Vivo V50. Mukhang iPhone 16. And good news guys, nagkaroon ng telephoto lens na itong phone na ito. Magugulat ka sa price later, sabihin ko sa inyo. Curve ang kanyang edges dito, which is definitely good. And meron din siyang quad curve na screen, which is definitely good para sa mga mahilig sa curved screen. Hooray for me! One of the reasons bakit mahilig ako sa curved screen is that mukhang infinity display ang iyong phone. Dahil bezel-less ang kanyang datingan sa kanyang display. Good form factor naman itong phone na ito. Hindi naman nagkakalayo sa Vivo V50, except yung kanyang camera bump dito. And feeling ko lumitin ka ng Aura ring light dito sa likod. Parang mas malaki ng konti sa Vivo V50. Now, pagdating sa presyo, it's a little bit more of a shocker. Ang kanyang 12256, walang price increase, guys. Sobrang okay. 28,999 pa rin siya. And you got a extra na telephoto lens na wala ni Vivo V50. Plus, lumaki rin ang kanyang battery size, by the way. And there's another variant, 12512, would be priced at 30,999. And ito yung complete spec sheet. Now, kung gusto mo malaman kung saan pwede mabili ito, I'll post a link on the description or just simply click the YouTube shopping link na biglang lumilitaw sa inyong screen. This one comes together with the IP68 and IP69 dust and water resistance. So definitely, pag nahulog to sa tubig, na aksidente, wala maging problema tong phone na ito. Pero just remember na physical damage and water damage voids warranty. Kaya I always come protected together with a case na tulad nito. It gives me added na shock resistance. This is a Shandy na Beetle case. Pag kinabit ko siya, kitang-kita pa rin yung ganda ng color ng aking phone. And it gives me the extra protection lalo sa kanyang 4 na kanto. More details sa description din. Now, pagdating sa kanyang chipset, it got a little bit of a boost. This phone is powered by the Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, which is a little bit of a step up compared sa 7 Gen 3. It got a 27% na CPU performance increase and a 30% na GPU performance increase, which is, I think, it's quite significant. And kitang-kita dito sa score na nakuha natin sa Antutu benchmark, 1 million points. Probably first time sa 7 series na nakuha ko. And here are other benchmark scores na gusto niyo makita. Pakita ko sa inyo. Now, ginamit ko naman siya as my daily driver and honestly, natuwa naman ako sa kanya with the increased na performance. Pagdating sa CPU, mas hindi mo mafe-feel yung lags lalo kung sobra ka nag-multitasking on this phone compared sa V50. Pagdating naman sa gaming, there is also some significant increase sa performance, which pag-usapan natin later pagdating sa gaming. Now, when it comes to battery performance, natuwa ako sa kanya. 6,500 mAh, which is also an increase over sa 6,000 na meron ng V50, and it still retains a 90 watts of flash charge support. And dahil Blue Bolt battery ang kanyang technology dito on this phone, it comes together with 5 times more na energy density compared sa mga ordinary na batteries ng ibang smartphones, as claimed by Vivo. And good news guys, may bypass charging na rin to nang wala ng Vivo V50. Another plus point. Now, in terms of battery endurance ng phone na ito, nung ginagamit ko siya as my daily driver, kaya naman na magtagal ng 2 whole days without charging.
And true enough naman if you're using it moderately. Walang heavy gaming ha. To further strengthen yung claim ko na kaya na magtagal ng 2 whole days, ito guys halos 21 hours na screen on time binigay sa akin ng PCMark na battery stress test. Pagdating naman sa display, dito ako wala na feel na anything different from the Vivo V50. Same pa rin kanilang screen size. It also comes together with the AMOLED display. 120Hz din siya. But I heard na mas magandang kanyang scratch protection this time around together with the Shot Sensation Core na glass protection compared sa Diamond Shield glass ng Vivo V50. Pero syempre, a word of advice, kahit meron siyang scratch resistance, ingat-ingat din sa paggamit. Huwag burara. Kung nagbabrowse ka naman on this phone, expect naman to give you a good experience since yun naman ang experience ko dito sa phone na ito. As long as you have a really good internet connection, browsing, swiping across all of your social media platforms is really smooth. And kung nanonood ka naman ng mga videos dito, expect to give you also a really good and immersive experience, just like the Vivo V50. Now, nag-music tripping ako dito on Spotify, tinry ko i-check kung nasaan ang kanyang loudspeaker. And napansin ko na it comes from here, sa ilalim, and the other one comes dito sa kanyang earpiece. Malakas nga ba siya? Pakinggan natin. Well, kung ako tatanungin mo, yung kanyang sound is just okay, above average, pero more parang tunog mid-range. Hindi siya tunog yung mga flagship level na phones na malalakas, no? Pero okay, decent na sa akin. Now, pagdating sa gaming, sinabi ko kanina sa inyo na this one got a 27% na CPU boost and a 30% na GPU boost compared sa Snapdragon 7 Gen 3, which is nandun sa Vivo V50. Kamusta naman naging gaming experience ko dito on this phone? I played 3 titles naman. Genshin Impact, Wuthering Waves, and Call of Duty Mobile. AAA games by the way yung dalawa. And ang experience ko dito was pretty good. Solid, magandang touch response. And honestly, one of the things na napansin ko sa kanya is quite cool itong phone na ito. Hindi siya mainit. And pinakamainit na inabot ko was just around mga 39 to 40 degrees Celsius sa Genshin Impact. Naka-medium graphical settings ako dito. Hindi ko masyadong sinagad kasi alam ko naman this is a 7 series. Hindi ko siya kaya i-high kasi for sure maglalag yun. And nag-try din ako mag-bypass charging on this phone. Gumagana naman siya. Sinet ko siya sa 80% na maximum. And hanggang doon lang naman siya, no? Hindi naman siya gumalaw after 1 hour of gaming. Other things na napansin ko dito sa kanya is good ang kanyang sounds. Okay, no? Decent. Pero if you want to have a more immersive experience, you can always put on your favorite TWS para medyo mas immersive konti ang experience. Pero gaming on this phone was quite good. And dahil walang FPS counter dito sa kanyang game mode, so hindi rin ako nakapag-check kung ilang FPS, kung may frame drops nga ba siya. Pero based sa aking gaming experience, these 3 games was quite good. Especially kay Wuthering Waves, Doon ako na-surprise. Now, of course, ito siguro pinaka-inaantay ninyo ang camera analysis natin. Yung pinaka-highlight dito is yung kanyang dalawang main camera sensor. Yung kanyang 50MP na main camera sensor na Sony IMX776, na Sony IMX766, may OIS to by the way, and yung kanyang 50MP na telephoto lens na Sony IMX882 na may OIS. Both of these are Zeiss optics and can shoot you up to a 4K and 30 FPS, which is still a bummer for me kasi sana in-upgrade na nila to 4K and 60. And ang front-facing camera, 50MP din siya, Samsung na JN1, also 4K and 30 FPS. Now, one of the important thing dito is to check if this camera has improved over from the Vivo V50. And checking out some of the outdoor shots na nakuha natin, definitely it looks good. Siguro I would say na almost similar naman siya sa mga nakukuha ko on the Vivo V50 pagdating sa outdoor. Nice and snappy na mga shots na makukuha mo dito. Wala kang maging problema basta as long as you have some really good na lightings on outdoor, makita mo yung mga camera shots mo dito is going to be definitely great. Probably one of the challenges dito if you step indoor, medyo low light, I would say na yung mga shots na nakuha ko dito looks good. Parang nag-improve siya slightly over sa Vivo V50. Kasi sa Vivo V50, kasi there are times na mapapansin mo, you'll still be able to get some a little bit grainy shots, lalo pag medyo low light. Kaya pa rin niya i-enhance yung image. Siguro yung mga AI dito on this phone was able to give it a little bit boost pagdating sa enhancement. Kasi mga shots na ito, looks quite nice and very decent mga shots na nakuha ko dito. Eh pagdating naman sa food shot, it looks quite good din. Probably not as good as yung mga X200 FE, pero to the point na I would say na, gumanda nga siya as opposed sa Vivo V50 based on my observation kasi nahawakan ko both device. And further checking some more food shot dito,
talagang matatakam ka dito sa mga nakuha kong shots, no? It looks really nice, looks yummy, and yung tipong gaganahan kang magkuha ng photo using this camera for food photography. Now, no medyo paggabi na, was still able to get some really nice snap kahit low light sa kanya night photography. And kahit itong mga shots na ito, no, looks pretty nice and solid. Kahit madilim na dito sa area, I was still able to get some really nice snaps dito kahit talagang total darkness na, no. Yung mga lightings dito sa baba would definitely enhance the photo. It looks parang ang ganda tingnan, parang Pasko. Now, as I was able to play with yung kind of different lenses, and Vivo is definitely proud dito sa kind of telephoto lens na IMX882, which can give you a clear 10 times zoom. So, start muna natin with a ultra-wide shot. Ganito itsura niya. This is a 1 time zoom, 2 times, 3 times, and this is a 10 times zoom. Now, pag chinek mo tong character na ito, looks still pretty good naman siya. Though, a little bit blur na siya ng konti. Hindi na super duper sharp after 10 times zooming, but I would say this photo is still pretty nice and solid. Going to 20 times zoom, still looking pretty good. Na pagdating sa 50 times zoom, finokus natin dito sa logo ng SM, and this is a 100 times zoom. Now, looking at it, medyo digitally enhanced na siya. Still not looking bad for a 100 times zoom na photo. Now, pagdating sa selfie camera, one of the things na napansin ko sa kanya is very natural yung look ko dito. Though it's a little bit enhanced kahit wala namang ginalaw dito sa kanyang camera, but looking pretty solid, no? Probably the only thing na ginawa niya dito is tinanggal yung mga blemishes sa aking mukha. Pero it remains that natural look sa aking mukha na hindi siya OA na parang nag-makeup ka. This one looks pretty nice and solid. Tinanggal lang niya siguro yung mga pimple ko, yung mga scars sa mukha ko, and yeah, honestly, I appreciate it kasi it looks pretty nice na maintain yung natural look ko without over-enhancing yung aking mukha. Now, si Vivo put a lot of effort dito sa phone na ito, and most of them are AI. So, one of the tricks na gusto ko pakita sa inyo dito is yung kanyang AI na 4 season na portrait. So, papasok kayo sa portrait mode sa kanyang camera, and pipili kayo ng AI dito. So, makita nyo, there's 4 modes dito. Spring, Summer, Autumn, and Winter. Now, mas maganda, no, kung meron mga puno in background, papakita na siya na yung enhancement, no, to give you that, yung realistic feel na parang nandun ka. The problem kasi for the past few days, maulan, so I wasn't able to test out tong mode na ito. And kailangan mo na ibang tao just to take this shot for you, in case gusto mo ikaw yung subject. Another neat trick dito is yung kanyang AI na magic move. Kung sino gusto mo ilipat, kung gusto mo usog konti dito, i-highlight mo lang siya. Na makita mo, magic move. Yan, magic move. So, pwede ko i-atras siya konti kung gusto ko. Nausog ko siya dito. Diba? Yan, kung gusto ko siya ilipat dito. Yan. Kunwari dito, generate now. Makita mo, lilipat siya, no? And if you fill up na itong gap na ito. Yan natin. Ayan, no? Di ba? Galing. Lumipat na siya. Walang problema. Galing. Now, another neat trick dito is yung kanyang AI na image expander. Gusto mo palawakin siya pag maging ultra-wide siya. Gawin mo lang is edit, framing, then AI image expander. Depende kung gaano kalaki gusto mo expand. Gusto mo palitan natin ganito. Yan. Okay. Expand natin yung image. No? So, start expansion. So, AI would predict kung ano mga nasa paligid nito, no? In case gusto mo lang siya i-expand, no? To make it look a little bit wider. Yan natin kung ano magiging resulta niya. Yan, di ba? Galing. Oh, pinredict na to. So, check lang natin. Check. Yan. Nag-expand na siya. Bigger than yung kanina. So, this one and this one. Yan. Then, nag-expand siya yung kanyang sides. Galing. And while I was walking inside the mall, I did try front-facing camera for video and trying out on different occasion na mapapansin mo yung ilaw pa iba-iba. Medyo mahabol yung kanyang camera, yung kanyang focus. And if you're using naman yung kanyang rear camera, this is definitely a good video kasi super steady siya using just my bare hand. And okay din ang kanyang focusing. Pati yung kanyang color reproduction is pretty nice and solid. Perfecto for vlogging. Now, with all of those significant upgrade dito sa phone nito, is it worth it na mag-upgrade sa Vivo V50? Kung ang habol mo is magkaroon ng telephoto lens sa inyong camera, which is almost the same sa performance of Vivo X200 FE, which is more of a flagship level na phone, I think it's a good upgrade.
at no extra cost sa $28,999. For me, yun ang probably pinaka-biggest good news dito sa phone na ito. With so much significant upgrade sa kanang phone, lalo if you're coming off from D30, D40, I think upgrading to this phone is definitely worth it. Okay guys, ano tingin niyo dito sa phone na ito? Would you recommend it? Kung recommend mo itong phone na ito sa inyong mga kaibigan, sa katropa, kapamilya, don't forget to share this video din sa kanila. And of course, inaanyayahan ko kayo mag-like and subscribe sa aking channel for more good reviews, just like this one. So hanggang dito na naman tayo. I'll see you in my next video. Peace out. And so, ako para si Richmond and you're watching Gadget Sidekick. Like and subscribe to my channel. Don't forget to hit that notification bell. For one of my latest uploads, click the dito. And for one of my popular uploads, click here.